Noong November 2009, si John Edward Jones, isang 26-year-old medical student asawa, at malapit ng maging tatay, ay lumabas para sa isang break-timed caving trip, na akala niya ay maikli lang at panglibangan. Sumama siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Nutty Putty Cave, isang kilalang cave system malapit sa Utah Lake, na sa loob ng maraming taon ay itinuturing na isang challenging pero madaling puntahan para sa mga amateur explorers. Hindi pabaya si John o mahilig sa thrill. Mayroon na siyang karanasan sa caving at physically fit siya. Ang Nutty Putty mismo ay kilala sa mga masisikip na daanan, mabababang paggapang, at kakaibang hugis ng mga passages, pero madalas din itong pinupuntahan ng mga scout group at hobbyists sa loob ng ilang dekada. Ang familiarity na yan ang nagbigay ng mapanganib na pakiramdam ng comfort, isang bagay na magiging sanhi ng kanyang trahedya. Habang nag-e-explore, pumasok si John sa isang makipot na passage na inakala niyang magdadala sa kanya sa isang mas malaking chamber na kilala bilang Bob's Push. Pero hindi pala Bob's Push ang tunnel na yon. Bigla itong lumiit at bumaba ng matarik. Habang umaabante si John, kinuha ng gravity ang control. Nauna ang kanyang ulo sa isang masikip na crevice na halos 10 inches by 18 inches ang sukat, at lalong sumisikip habang lumalalim. Sa loob ng ilang segundo, na-trap siya. Naipit ang katawan ni John ng patiwarik, mas mataas ang kanyang mga paa kaysa sa kanyang ulo. Naipit ang kanyang mga braso sa ilalim ng kanyang katawan, at naipit ang kanyang dibdib ng limestone. Walang espasyo para umikot. Walang mapagkuhanan ng lakas para umakyat. Sinipsip ng cave ang tunog at ilaw, iniwan siyang nasa kumpletong dilim, nakabitin sa posisyon hindi kayang tiisin ng katawan ng tao ng matagal. Nang mapansin ng iba na nawawala si John, tinawagan ng emergency services. Ang sumunod ay naging isa sa pinakamahirap at technically complex na cave rescue attempts sa kasaysayan ng United States. Sa sumunod na 28 hours, mahigit 100 rescuers, kabilang ang mga expert cavers, engineers, paramedics at volunteers, ang pumasok sa kuweba. Dumaan sila sa mga imposibleng masisikip na passages, madalas gumagapang ng nakadapa sa mahabang distansya. Naggamit ang mga rescuers ng pulley systems, nag-drill ng anchor points sa marupok na limestone, at sinubukang gumawa ng harness sa mga binti at katawan ni John, lahat habang nagtatrabaho sa halos kumpletong dilim. Ang limestone ng Nutty Putty ay unstable at madaling madurog. Ang pag-drill ay maaring magdulot ng pagguho. Anumang biglaang paggalaw ay maaring magpalala sa posisyon ni John o makasugat sa mga rescuers. Sa isang punto, nagawa ng team na mayangat si John ng ilang pulgada, isang sandali na nagbigay ng tunay na pag-asa. Ngunit pagkatapos ay bumigay ang isang critical na anchor. Bumalik si John sa mas malalim na crevice at maraming rescuers ang nasugatan sa proseso. Habang lumilipas ang mga oras, naging kalaban ang human physiology. Ang pagiging inverted ng matagal ay nagiging sanhi ng pag-ipon ng dugo sa ulo at dibdib, na nagpapataas ng pressure sa puso at baga. Sa kabila ng oxygen, IV fluids, at constant communication, lumala ang kondisyon ni John. Mas naging mahirap ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay nasa matinding pagod. Ipinaliwanag ng mga doktor kalaunan na kahit pa nailabas siya sa yugtong yon, hindi pa rin garantisado ang kanyang kaligtasan. Huling bahagi ng November 25, 2009, inatake sa puso si John Jones. Napalibutan ng mga rescuers na walang pagod na nagtrabaho para iligtas siya, idineklara siyang patay sa loob ng kuweba. Hindi doon natapos ang trahedya. Kakailanganin ng matinding panganib ang pagkuha sa katawan ni John na may mataas na posibilidad ng karagdagang pinsala o kamatayan sa mga rescuers. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri at sa pahintulot ng kanyang pamilya, gumawa ang mga awtoridad ng masakit na desisyon na iwan si John kung nasaan siya. Ang pasukan ng kuweba ay selyado ng semento, ginagawang huling pahingahan ni John Jones ang Nutty Putty Cave. Ang kuweba ay permanenteng isinara kalaunan ng taong iyon. Ang kasaysayan ng Nutty Putty ay nagdagdag sa bigat ng desisyon. Bago ang pagkamatay ni John, nakaranas na ang kuweba ng maraming seryosong rescue
at mga insidente na halos ikamatay, lalo na sa mga kilalang masisikip na daanan nito, na minsan ay tinatawag na birth canal sections. Nagbigay na ng babala noon, at napag-usapan na ang paghigpit sa access, ngunit nanatiling bukas ang kuweba, hanggang sa napilitan ng trahedya na magkaroon ng permanenteng pagbabago. Ngayon, ang Nati Pati Cave ay selyado at tahimik. Walang mga tour, walang mga plaque sa loob, bato lang dilim, at ang alaala ng isang buhay na nawala. Naalala si John Jones, hindi dahil sa kung paano siya namatay, kundi kung sino siya, isang mapagmahal na asawa kay Emily, isang magiging ama, isang medical student na nakatuon sa pagtulong sa iba, at isang binata na may buong kinabukasan sa harap niya. Ang kanyang kwento ay naging isa sa mga pinakamahalagang aral sa outdoor exploration at risk awareness. Talagang binibigyang diin nito kung gaano kabilis ang pagiging mausisa ay maaring maging sakuna, kung paano ang maliliit na pagkakamali sa matinding kapaligiran ay nagdudulot ng hindi mababawing kahinatnan, at kung paano kahit ang pinakamatinding pagsisikap sa pagliligtas ay maaring talunin ng physics, geology at oras. Ang legacy ni John ay nananatili sa ilalim ng lupa, hindi bilang isang palabas, kundi bilang isang taimtim na paalala na ang kalikasan ay hindi sumusunod sa optimismo ng tao, at ang pagpapakumbaba, paghahanda, at pag-iingat ay hindi optional kapag pumapasok sa mga lugar na walang awa.